Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay dadako tayo sa panibagong aralin at yan ang Unit 4 na may titulong Makabagong Anyo ng Pagpapahayag, Pagsusuri ng Pelikula at Video. Na pagkatapos ng unit na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang magtamo ng mga nasabing kasanayan. Malinang ang kakayahang mangkritik ng sulatin ayon sa mga puna sa kahusayan at kahinaan nito. Pangalawa ay makilala ang mga elementong dapat isaalang-alang sa pagsuri ng video o pelikula. Panghuli ay makasulat ng refleksyon tungkol sa mga natutunan sa kabuuan ng unit. Bago tayo dumako sa formal na diskusyon, atin munang alamin kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng salitang pelikula. No, sa tuwing naririnig nyo ang salitang pelikula, ano nga ba ang lumalabas sa inyong isipan o namumutawi sa inyong mga isipan o ano nga ba mga bagay-bagay na ganyan? Alam kong ang salitang pelikula ay hindi naman bago sa ating pandinig, sapagkat tayong mga Pilipino ay mahilig tumingin ng pelikula or yung tinatawag nila mag-movie marathon, manood sa sinihan, at yung mga bagay na ganyan. Mapa-foreigner man, malamang. Hindi rin ito bago sa kanilang pandinig. Okay. Now, ang ibang katawagan sa salitang pelikula ay sine o pinilakang tabing. Now, pag sinabi nating pelikula, ito ay isang sining na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang sining. Nasabi ko na kanina. O tinatawag nating industriya ng libangan. Now, bakit natin sinasabing industriya ng libangan? Nasabi ko na rin kanina, nanunood tayo ng pelikula, pumupunta tayo ng sinihan. Bakit nga ba natin ginagawa yan? Di ba? Para mawala ang pagkabagot natin, para mawala sa ating isipan ang ating mga problemang dinadanas or ano pang mga nararamdaman nyo dyan. Sa unit na ito, pag-uusapan natin iyan. At upang mas mapaganda pa ang ating mga pelikula, mas mapaganda o mas mapahusay pa ang ating mga likhang pelikula, nangangailangan tayo ng mga komento na nanggagaling sa mga tao at pagsusuri na nanggagaling sa mga tao upang ma-correct natin or mas mapaganda pa ang ating mga likha. At sa unit na ito, atin iyang matutuklasan or mas malalaman pa natin ang para sa karagdagang sinabi kay Maria Luisa Alcantara na tungkol sa pelikula o review. Alam nyo ba na kinapapalooban ang module na ito ng pagre-review ng isang pelikula o tinatawag nating video? Ayon sa elemento nito gaya ng pamagat, tauhan, anyo ng wika, at paggamit ng talinghaga o tayutay. Napakahalaga ito sa paggawa ng isang pelikula upang ito ay nagsisilbing gabay at nagsisilbing maganda ang ating kinalabasan sa paggawa ng isang pelikula. Binibigyang diin din ng unit ang pagkilala at pagsusuri sa mga anyo at uri ng salitang ginagamit, gawi at kilos at mga puna ayon sa kasalukuyang kalagayan ng mga tao sa lipunan na may ugnay sa pelikula o bidyong sinusuri. Bahagi ko ngayon ay isa lamang introduction na kadugtong sa sinabi ni Julius na kung saan mabibigyan tayo ng isang ideya sa aming topic na tatalakayin. Nang simulan, so sinasabi dito na nilalayo ng module na ito na mapaigting pa ang husay ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng pelikula o video gamit ang kritikal na pag-iisip at sensibilidad sa mga pangyayari sa kanyang lipunan. Sa ganitong paraan, natututunan ng mga mag-aaral na maging aktibo sa pakikipagkalahok sa mga usapin at maging malay umulat lalo sa mga usaping may kinalaman sa kanyang bayan. So dito sa paksa na aking binasa na kung saan nagbibigay ito ng ideya bilang isang estudyante na mapapalawak nito ang ating kaalaman na kung saan pwede natin may apply sa anumang suliranin o sa anumang patimpalak na ating sasalihan. At dito bibigyan rin tayo ng ideya kung paano magsuri o magsaliksik ng isang pelikula o isang video. Ako po si Lian Mi Ayhon, nag-uulat. Magandang araw po, Ginang Gislux. Magandang araw po mga kaklase. Wala si Farina Journey Alcanizares at ang iulat ko po ay ang kalagahan ng pagsusuri. Ang gawang pagsusuri ay hindi madali, ngunit mahalaga.
Madalas na ang manunuri ay nagtitimbang-timbang muna ng kanyang sasabihin o isusulat tungkol sa anumang tekstong nais bigyang pansin. Alam ng matalinong manunuri na nakasalalay ang kinabukasan, kaunlaran ng akda at maging ng manulat sa gagawaing kapasya. So ang ibig sabihin po, ang pagsusuri, kinakailangan ng mataas na panahon at kinakailangan maging pasensyado ka at ibigay at may determinasyon sa paggawa nito. Sapagkat ang pagsusuri ay napakamahalaga sa lahat sapagkat ito ay dito nakasalalay ang kinabukasan, kaunlaran ng akda at maging ang manulat at gawain papasya. So dito nakalahad ang lahat ng gawain sa pagsusuri. At dito, kumbaga ito ay ang judgment kung ang mga salitang ginagamit ay tama. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, friends. Ang una po, tatalakayin tungkol halaga ng pagsusuri. Una, ang bunga ng pagsusuri ay isang pantay ng paghahusga sa akda na kung saan ang magbabasa ay nakaliliko ng higit ng kaalaman tungkol sa likhang singit. Ang pagsusuri ay isang pinakamahalagang bagay na kailangan na ating matutunan lahat sa ating pag-aaral ng buhay. Maraming mga opinion, issue, at harapin natin. Pangalawa, may paliwanag ang mga mensahe ng layunin na papaloob ng akda. Kaya naman hindi dapat tayo makinig na lamang sa atin kung anong sinasabi ng iba. Dahil sa panahon ngayon, madaling lamang pagkakalat ng mga peking balita na walang basihan. Ito ang isang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagsusuri. Karandagan ng ating pagkakalaman na tumatalawak na ating minsan nababago sa ating perspektibo na mga nakaraan ng mga isyu. Samantala sa mundo naman ang mga panintiga, sumasalamin kung ano ang pinagdadaanan ito mula sa mga ating panahon hanggang ngayon. Ang pangatlong kadahilanan kung bakit lubhang mahalaga ang pagsusuri ay dahil ang makatarungang pagsusuri ay magiging sandigan ng higit pang pagpapalawak at pagsulong ng manunulat ng panitikan. Sa pangatlong kadahilanan, dito natin makikita na ang makatarungang pagsusuri ay dapat walang kinikilingan upang ito ay magiging sandigan ng higit pang pagpapalawak at pagsulong ng isang manunulat at ng panitikan. Ang pang-apat at panghuling kadahilanan kung bakit lubhang mahalaga ang pagsusuri ay dahil maging ang estilo ng manunulat ay natutuklasan sa pamamagitan ng pagsusuri. Kung ito ay ating sinusuri, malalaman natin kung anong klaseng estilo ang ginagamit ng isang manunulat. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Mika Espura. Sa ngayon, ang aking titalakay ay tungkol sa matalinong pamumuna. Ang matalinong pamumuna ay hindi ito maiwasan ang pamumuna kung tayo mismo ang magbabasa. Ito ay nararapat na matalinong pamumuna. Ang matalinong pamumuna ay isang napakamagandang hakbang tungo sa ikaliliwanag ng mga akdang papanindikan. So, dapat talaga na matiyak ng mga mamabasa at maunawaan ng buong nilalaman ng akda dahil sa pamumuna, hindi lamang ang nilalaman ng akda ang binibigyan ng pansin nito, pati na rin ang simula, katawan at wakas ng akda. Binigyan din ng pansin o puna ang instruktura ng mga pangungusap, ang mga ginagamit ng salita o estilo sa pagsulat ng may akda. Tinitingnan talaga nila din ang kalakasan at kahinaan ng paksa at may akda. So, ang mga sumusunod ay paliwanag o idea tungkol sa kung anong ang tinaguriang matalinong pamumuna. So, ang una ay ang pagbigay ng mahusay na komento
opinyon, o reaksyon sa nabasa at ginagamitan ng talas na pag-iisip. Ang susunod naman ay si Mary Jo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Mary Joy Estomago. Matalinong pamumuna. Pagsusuri o pag-aaral sa bawat detalyeng binabasa. Napakahalaga ang pagsusuri o pag-aaral lalo-lalo na sa ating binabasa upang malaman natin ang buong detalye na nais ipahayag at upang maging detalyado at magkasunod-sunod ang buong konsepto ng impormasyong inilathala. Ang pagbibigay balanse at makatwirang pamumuna sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga positibo at negatibong punto sa binasa. Ito ay makatwiran dahil ito'y nagpapakita ng patas at wastong pagbabahagi ng aspeto o kalidad mapapositibo man o negatibong punto. Hello, ako nga pala si Kimberly Gaviola. Nandito ako para iulat ang ibang parte ng matalinong pamumuna. So, walang kinikilingan kung nararapat na sumang-ayon ay ipinapahayag ang pagsang-ayon at kung nararapat tumutol ay pinahihiwatig ang pagtutol. So, kung dapat kang sumang-ayon ay dapat na ipahayag mo ito para malaman niya na sang-ayon ka sa idea na yan or ganyan. At kung tutol ka naman, kailangan mo ring ipahiwatig or sabihin sa kanya na tutol ka para malaman niya na hindi ka sang-ayon sa idea na yun. Next is pagtutuon ng pansin sa nais ipabatid ng manunulat. So, pagtutuon, kailangan mo pagtuunan ng pansin kung ano ang ipinababatid ng manunulat. Hindi naman pwede na nagbabasa ka lang pero hindi mo naiintindihan. Kailangan mong pagtuunan ng pansin kung ano man ang nakalagay sa sa ano mang nakalagay na isinulat niya. So, yun nga ang sinasabi ko na hindi naman pwede puro basa lang ng basa na wala kang naiintindihan. Kagaya rin ng nanonood ka ng movie na hindi naman pwede manonood ka lang pero wala kang naiintindihan. Kailangan mong malaman kung ano talaga ang ipinababatid ng storya o kaya kung ano talaga ang pinababatid ng manunulat sa iyong binabasa.